Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung anong parating sa inyo in the next 7 days from the time na mapanood nyo ang reading na to. This is a timeless reading anytime na mapanood nyo to as long as makaka-resonate kayo. This reading is for you. And if you're interested in private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So let's see energies for Aquarius next 7 days. Okay. Judgment. Knight of Swords, Magician, the Moon. Ooh, okay. Kind of heavy yung energies ninyo, Aquarius. It seems na you are going through a major transformation, a major change in your life. And somehow, no, mas nagiging emotional kayo because of this change. However, itong change kasi na ito ay mas magbibigay sa inyo ng power, ng lakas. This will, parang it's like reinventing yourself. You are stepping into your own power, okay, with the energy ng Magician. So you may be dealing with a Scorpio, Gemini, Virgo, and Cancer. Meron din, I'm also sensing an energy of someone na namimiss ka or namimiss mo, na gusto mong makausap, gusto mong ayusin yung relationship nyo, yung connection ninyo with this person. And parang merong guilt. I'm sensing meron ditong feeling guilty. Ayan, you have the 8 of Wands as the bottom of the deck, which is about communication, taking action. You have the Wheel of Fortune, which is change. And then the Ace of Swords, which is like a new beginning. Maaring meron kang bagong idea na gusto mong i-pursue, gawin. And you have the 6 of Cups. So, maaring energy ng past ang namimiss mo or gusto mong ayusin yung relationship mo with this person, or maaring pumapasok sa isip mo na balikan yung dati mong trabaho, balikan yung dati mong source of income, or balikan yung hometown mo, yung family mo, kung saan ka lumaki. Okay? Now, let's read all of these cards. So, with the Judgment card here, it seems na pero meron ka nire-release. You are releasing your doubts, no? Yung self-doubt mo. Meron kang mga unhealthy habits na tinatanggal rin sa sarili mo. Itong unhealthy habits na to, maaring yung mga pagdating sa pananalita. Kasi minsan, kapag nagsasalita ka or nagko-comment ka sa iba, maaring nakakasakit ka ng damdamin ng ibang tao. And although hindi mo naman yon intention, pero minsan talaga nakakasakit sa damdamin ng ibang tao dahil nga nagiging totoo ka sa sarili mo. Kaya lang hindi lahat kasi yon naiintindihan ng iba, no, ng lahat. Hindi naiintindihan ng lahat. So for you, I think medyo maglalaylo ka pagdating sa pagiging prangka, pagiging genuine pagdating sa iyong iniisip. Hindi mo na agad sasabihin, mag-iisip ka muna bago mo i-express or sabihin yung gusto mo. Kasi yung iba sa inyo, nag-mature na, no? Alam nyo na kung ano yung mga bagay na dapat yung iwasan na sabihin para hindi kayo mag-create ng conflict. However, no, syempre, kung kailangan mo talagang magpakatotoo at magsabi talaga ng nararamdaman mo, then sabihin mo, lalo na kung makakabuti to para sa iyo at para dun sa taong kausap mo. Yung iba sa inyo rito highly intuitive, maaring
kayo ay nagpa-practice ng different forms of divination, tarot reading, astrology, or any forms of divination, you are also strengthening your intuition. Mas lumalakas yung instinct mo, yung intuition mo. And meron kang isang idea ngayon na gusto mo nang gawin, gusto mo nang simulan. And actually, in the next 7 days, gagawin mo na siya. Tatrabahuhin mo na siya. Ito yung matagal mo nang pinoprocrastinate. Yung tipong lagi mong sinasabi na, next time na, ano na lang, sa susunod na linggo, bukas na lang. But I feel like, ngayon, gusto mo na talagang ituloy. Gusto mo na talagang gawin. Wala nang pumipigil sa'yo ngayon. Mountain. Ayan. Ang mountain is about yung mga nasa harapan natin na kailangan nating i-overcome. Lalo na kung ito yung mga challenges, ito yung mga parang kind of pagsubok, no? Para sa iba sa inyo. Lahat naman tayo nakaka-experience ng pagsubok. And you are aligning yourself, no? Ina-align mo yung sarili mo doon sa solusyon ng pagsubok na kinakaharap mo. Hindi na kagaya dati na, bahala na si Batman. So ngayon, mas nagiging maingat ka sa actions na gagawin mo para masolusyonan yung challenge na meron ka ngayon. Oo, kasi at least ngayon, yung iba kasi, hindi pinapansin yung problema. But for you, alam mo na, aware ka sa kailangan mong ayusin sa buhay mo. And you are taking action. You are taking one step at a time to ma-manifest or magawa mo talaga, ma-accomplish mo talaga yung dapat mong ma-accomplish. You have the moth. This is intuition. Like what I mentioned kanina, malakas ang instinct, intuition mo. Makakatulong yan sa decision making mo. Pag malakas ang instinct. Kasi alam mo agad kung ano yung makakabuti para sa'yo. This is also about reliability. So, maaring meron ding person sa buhay mo na mapagkakatiwalaan mo, maaasahan mo, magiging katuwang mo sa buhay, na susuporta sa mga goals mo. You also have the spider. Spider is about trust, no? Mas alam mo ngayon kung ano yung purpose mo sa buhay. Mas alam mo kung ano yung direction na tatahakin mo. You know your purpose. Especially if you are into spirituality, you want to help other people, be the light, no? And regardless, no, kung anong industriya ka na kinabibilangan mo, as long as alam mo na yun yung mission mo dito sa mundo. So, tingnan natin yung money, career, finances. You have the moon. May mga pag-aalala kayo pagdating sa finances ninyo, Aquarius. But don't worry. Kasi, mamumultiply nyo yung inyong income in the next 7 days. Maaring meron kang, like what I mentioned kanina, may idea ka. So, maaring may creative idea ka na pwedeng maging another source of income for you. Bagong pagkakakitaan. And with the Chariot, this is about achieving your goals when it comes to your finances, your career. So, ipagpatuloy mo lang to kung ano man yung pinagkakaabalahan mo sa trabaho mo, sa business mo, sa career mo. Kasi yan ay magbubunga. Magiging successful yan para sa'yo. Sa love life, you have the Son of Swords. So, meron talagang gustong mag-reach out, makipag-usap. Kaya lang be aware with this person kasi pwedeng magkaroon lang kayo ng miscommunication, misunderstanding kung pareho kayo mataas yung pride ninyo or alam mo na, minsan nagpapaataasan kung sino yung mas magaling. Oo. Some of you, pwedeng meron kayong kailangan pag-usapan pagdating sa pera, pagdating sa mana, kagamitan sa bahay. Pwedeng sa family mo to, like sa kung sino yung maghahati-hati sa mana or ano yung makukuha mo, ano yung mapupunta sa'yo. Or maaring pagpaplano pagdating sa future ng kung meron kayong partner or sa family.
Kaya lang nakikita ko rito maaaring magkaroon ng misunderstanding. So kailangan talaga you try to understand each other para hindi mag-create ng conflict. Oo. Ascension, awaken to your soul's potential. Yes. So spirituality for some of you, this is about spiritual awakening. Alam mo na kung ano ang iyong purpose sa buhay. And yun na yung pinupursu mo talaga. Like you are going all out for your soul's purpose. So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.